Isinumiti ko ang aking sarili sa iyong opisina sa kabila ng pagmumura mo sa akin sa punto pa lamang ng aking pagdating sa iyong opisina. Tinanggap ko ang lahat ng iyon bilang respeto sa iyo at sa buong kapulisan. Alam ko po na hindi niyo inasahan ang aking mga sinabi sa harap ng media. Batid ko po na nasampal ko ang inyong ego at posisyon bilang isang commissioner ng NAPOLCOM. Gusto ko lamang po ipabatid sa inyo ang aking hinaing sa kung paano mo itrato ang mga pulis na may mga issue at problemang kinakaharap. Hindi pa ako sumasang-ayon sa paraan ng iyong pagdidisiplina sa aming hanay. Pero hindi ko po matatanggap ang tinatawag nating trial by publicity na inyong ginagawa. Sa akin pong pagkakaalam, wala pong pulisiya ang NAPOLCOM na kailangan mo munang iharap sa media o paratangan na kung anong mga issue ang mga pulis na katulad ko na naharap sa investigasyon. Ang paghaharap sa media upang ipahiya sa publiko ang isang pulis ay paglabag sa saligang batas at hindi katanggap-tanggap sa umiiral na prinsipyo ng due process. Kung kayo po ay may planong tumakbong senador, wag naman po sana sa ganitong paraan. Hindi pa ako manghihinayang na matanggal sa serbisyo kung pati buhay ng ibang tao ay malalagay sa peligro. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Papapogi kayo, sir. Marami ang nagulat sa naging takbo ng press conference ni Commissioner Calinisan kasama si Corporal Simeon Suwan, ang pulis na sangkot sa viral na insidente sa Taguig. Sa halip na humingi ng paumanhin, nagawa pa umanong sagutin at prangkahin ni Corporal Suwan ang commissioner ng NAPOLCOM. Humarap din siya sa media habang may hawak na mga dokumento na haniyay nagpapatunay na may hindi magandang record sa barangay ang matandang driver na kabilang sa insidente. Ang problema po, tinangka po niya akong sagasaan. May video po ako dun. And for information lang po ng lahat, base po sa investigation ko, meron po siyang 8 incident. The same po. Ito po yung mga police report. 8 po ito na same. Frustrated homicide, attempted homicide. 8 po itong insidente. Ipapakita ko po sa media. Kung pwede niyo po kunan ito lahat. Nagpapatunay lamang po na trabaho niya na itong mambangga ng ibang tao tuwing siya ay nagkakaroon ng itong traffic incident na magranito. Sir, gusto ko lang pong patunayan na itong moral character ng tao ay hindi ganun kaganda, sir. Dahil dito, inilatag naman ni Atty. Calinisan ang mga nauna umanong kasong kinasangkutan ng pulis. Corporal ka, na-demote ka pa, sarento ka, lakas ng loob mo magsabi ng mga derogatory information ng tao. Hindi naman ikaw malinis. We have a problem if our policemen are like this. We have a big problem. Napag-alaman din umano na personal na inimbestigahan ni Corporal Suwan ang banggaan kahit siya mismo ang isa sa mga sangkot dito. We received information that the barangay already contacted the traffic enforcers at the time of the incident. And Officer Suwan, instead of waiting for the proper authority to handle the matter, so there would be no bias on the investigation, he, being a police officer, insisted that he was the one who investigate and confiscate the driver's license of the 76 years old senior citizen. And because of that, nagkaroon ng medyo commotion and it blows over. At yun po yung nangyari. Yung nakita na po natin sa video, sa viral video. And kung sana Officer Suwan waited for the right authority to settle the matter, may iwasan po sana natin yung nangyari. Ayon pa kay Atty. Calinisan, nagkaroon umano ng kasunduan ang magkabilang panig kung saan magbabayad na lamang ng 30,000 pesos ang driver sa pulis. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Corporal Suwan ang kanyang sarili at muli niyang sinagot ang commissioner. 2005 Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga ng Ford Link sedan. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir.
Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po sir ganito, mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kay Cinco. Eh, wala pala eh. Di so be it. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi sa kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Papapogi kayo sir. Dahil sa mga pangyayaring ito, naging determinado si Atty. Kalinisan na hindi na dapat manatili sa serbisyo ang ganitong uri ng pulis. Kasunod nito, iniutos ng kapulisan na disarmahan si Corporal Suwan at ilagay sa floating status habang isinasagawa ang mga kaukulang proseso. There are 5. The first one, Awol, 79 days. Penalty. He was actually exonerated. However, pinag-file na lang siya ng 79 days na sick leave. Separated parang September 2024. Number 2, simple neglect of duty. Failure to report to his superior. Penalty. He was exonerated. March of 2014. Third case, absent without leave. Awol, 54 days. Penalty, suspension, 180 days in March 2024. Number 4, dishonesty. Erasure of entry on the official blotter. Penalty, 1 rank demotion, June 2016. Number 5, grave misconduct. Grave threats, grave coercion, unlawful arrest, and slight physical injuries. Case dismissed for failure to prosecute in October 2040. Eh, kung for the past 5 times he has eluded dismissal, I think this time it is clear. We will not allow that. Nag-awol na nga, nakabalik pa. I'm trying to investigate right now. Paano nakabalik tong awol na nga ito? Nakabalik pa tong pulis na to? Akala ng marami ay dito na magtatapos ang usapin, ngulit kinabukasan ay kumalat ang isang video ni Corporal Suwan kung saan humihingi siya ng paumanhin kay Atty. Kalinisan. Gayunpaman iginiit niya na hindi siya sang-ayon sa naging hakbang na iharap siya sa media na tila umanong isang kriminal. Ayon kay Suwan, wala umanong anumang batas na nagsasaad na dapat ipahiya ang isang nagkasala o isailalim sa trial by publicity. Handa rin umano niyang isugal ang kanyang karera bilang pulis upang tutulan ang paraan ng pamamalakad ni Atty. Kalinisan sa Napolcom. Dagdag pa niya, marami rin umanong mga pulis ang hindi sang-ayon sa mga ginagawa ng commissioner. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Atty. Ralph Kalinisan. Ako po ay buong kababaang loob na humihingi ng pasensya sa aking nagawang statement sa press briefing niyo kahapon. Alam ko po na hindi niyo inasahan ang aking mga sinabi sa harap ng media. Batid ko po na nasampal ko ang inyong ego at posisyon bilang isang commissioner ng Napolcom. Ang pangyari po ay bunga ng bugso ng aking damdamin dahil sa viral post laban sa akin. Hindi ko po intensyon na kayo ay ipahiya sa harap ng media, kundi gusto ko lamang po ipabatid sa inyo ang aking hinaing sa kung paano mo itrato ang mga pulis na may mga issue at problemang kinakaharap. Ako po ay kasama sa advokasya na ipatupad ang anggarang disciplinary action laban sa mga pulis na inaakusahan ng paglabag sa anumang pulisiya at anumang batas sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ako sumasang-ayon sa paraan ng iyong pagdidisiplina sa aming hanay. Batid ko po ang inyong adhikain na linisin ang aming hanay, pero hindi ko po matatanggap ang tinatawag nating trial by publicity. Na inyong ginagawa. Bilang isang pulis, sa akin pong pagkakaalam, wala pong pulisiya ang Napolcom na kailangan mo munang iharap sa media o paratangan na kung anong mga issue ang mga pulis na katulad ko naharap sa investigasyon. Ang pagharap sa media upang ipahiya sa publiko ang isang pulis ay paglabag sa saligang batas at hindi katanggap-tanggap sa umiiral na prinsipyo ng due process. Bilang paggalang sa inyong posisyon at kapangyarihan,
Isinumiti ko ang aking sarili sa iyong opisina sa kabila ng pagmumura mo sa akin sa punto pa lamang ng aking pagdating sa iyong opisina. Tinanggap ko ang lahat ng iyon bilang respeto sa iyo at sa buong kapulisan. Kung ako man ay nagkamali, may mga nalabag na batas at pulisiya ng PNP, ako po ay buong pusong isusumite ang aking sarili sa tamang forum at disciplinary body, pero hindi sa mapanghusgang pagpaparatang at paghaharap sa social media o mainstream media man, sapagkat hindi umiiral ang mga panuntunan sa tamang proseso ng investigasyon o pag-aakusa sa isang akusado. Alam ko po, sir, na kayo ay isang abogado at alam ninyo ang mga technicalities sa namang investigasyon, maging ito man ay administratibo, kriminal, o sibil. Pero walang technicalities sa paghaharap sa mainstream media o social media, kundi lahat ay pawang emosyon at opinion lamang, depende sa kung saan ka papanig na partido. Ang kapulisan po ay sawang-sawa na sa iyong estilo ng liderato. Pumapalag na ang karamihan sa tinatawag nating trial by publicity. Marami pong pulis na gustong lumaban sa inyo pero walang lakas ng loob kasi may mga binubuhay na pamilya at pinapangalagaang reputasyon. Matagal na po akong tumutulong, sir, sa ilang kapulisan upang harapin ang anumang kasong administratibo, sibil o kriminal man. Sa mga pulis na natulungan ko, patuloy akong maninindigan sa inyong kapakanan kung nalalabag na ang ating karapatan. Hindi ako manghihinayang na itaya ang serbisyo ko kung nakikita ko na ganito ang paraan at proseso ng pagdisiplina ni NAPOLCOM Commissioner. Nakakalungkot pero sa hindi sinasadya at hindi angkop na paraan ang pag-level up ng aking advokasya. Gayunman, ang aming law office ay handang tumulong sa inyo ng buong puso. Buong tapang ko pong inamin sa harap ng media ang mga kasong administratibo na inyong nabanggit kahit alam po na mababas ako ng taong bayan. Sana ay magkaroon po kayo ng mas malalim na investigasyon kung bakit ako ay nanatiling nasa serbisyo. Marahil ay hindi sapat ang ebidensya ng PNP laban sa akin para ipangalandakan mo na iskalawag ako o errand policeman. Hindi ko naman pwede ko naman sabihin na wala itong kinalaman sa kasalukuyang investigasyon na iyong ginagawa. Sir Rob Kalinisan, nakikiusap po ako na sana'y tigilan niyo na po ang pagpapamedya sa kapulisan para lamang sa sariling interes at kapakanan. Bigyan din po sana natin ng konsiderasyon ang pamilya ng mga pulis na nadadamay sa estilo ng trial by publicity. Ako po, kung kayo po ay may planong tumakbong senador o anumang elected position, wag naman po sana sa ganitong paraan. Minsan na rin pong pumalag ang PNPA Alumni Association sa paraang trial by publicity na ginawa ninyo. Please po, nakikiusap na po ko sa inyo. Kay Barangay Captain Pakaira ng Lower Bigutan, considering na patong-patong na ang kaso ng inyong kababayan at driver, sana po ay huwag naman na ninyong pagbanehuhin yan sapagkat baka makapambiktima ng panang iba.
nakiusap po kayo na wag kong kasuhan, pinagbigyan ko po kayo dahil naawa rin po ako kay tatay. Hindi pa ako manghihinayang na matanggal sa serbisyo kung pati buhay ng ibang tao ay malalagay sa peligro. Mismong tanod yun na po ang nagsabi sa akin na kasuhan ko yan, pero pinagbigyan ko dahil sa inyong pakiusap. Maraming salamat po.